Representative Robert Ace Barbers. Yan, siya po ay chairperson. Siya yung head ng panel ng ano ngayon, ng Quad Committee. Marami ho tayong kukwentuhin sa kanya ngayong gabing ito. Kabilang na yung kanyang pagpapa-investiga sa NBI doon sa connection po nitong mga vlogger na naninira, no, sa ilang mga personalidad sa mga pogo. Ayan. Congressman Barbers, sir, magandang gabi po sa inyo. Salamat at napagbigyan nyo kami ngayong isang restful Sunday dapat po. Ay, teka, nasa line 5 pala ha. Mga kababayan. Apo, Kong, magandang gabi po. Sorry, hindi agad kita naibuton. Sorry. Magandang gabi, Ricky, at magandang gabi rin po sa ating mga kababayan. Okay, so unahin muna natin yon. Kayo po ay nung isang araw pa, no, nakasulat sa NBI dito sa inyong hiling pong ito. May update ho ba tayo rito? Well, ang update, wala pang reply ang NBI doon sa aking letter, no, addressed to me, no? Pero nagpahayag naman ang ating director ng NBI na he issued a stern warning doon sa mga illegal vloggers, no, na kung saan ang ginagawang pagbablog ay hindi naman talaga issues kundi kundi paninirang puri, no. Opo. Na I think isang aksyon ito na labag sa ating mga batas. Tama, opo. At ang inyong specific na hinihiling din doon po sa inyong naging liham sa kanila ay makapagbigay sa inyo ng metadata. Tama ho ba ito? Yung mga detalye ho ng kanilang mga activity kasama na yung mga related logs? Yes, meron kasing mga reklamo ang mga ibang kasamahan dito sa Quadcom. Opo. Na talaga namang that bloggers and these trolls went beyond yung limitations ng batas. Oo. At tinitingnan namin mabuti kung ano ba ang dapat gawin dito para mahinto itong mga ganitong klaseng mga pamamalakat nitong mga vloggers. Ito, we all know naman na yung mga vloggers na yan at saka mga trolls na yan, ang layunin yan ay makapanira, no? At dahil every time meron silang mga statement na ginagawa, ito ay gumaani ng mga shares at mga likes and mga views. At sa isang banda, ito yung namomonetize nila, no? At dito sila kumikita. Opo. So, hindi naman pwedeng at the expense of the honor and integrity ng tao ay sisiraan mo para kumita ka, no? Labag po sa batas yan. Opo. Pero ang nagtutulak sa inyo rito ay buwagin, sirain talaga itong mga illegal vlogger na ito. Kasi sa inyong sulat specifically yata, ang tinutukoy po ninyo yung mga sa palagay nyo connected sa Pogo. That's correct, no? Kasi alam mo, hindi maliit na halaga, no, ang binabayad sa mga ito. Oo. At dahil hindi maliit na halaga ang binabayad sa kanila, magdududa ka kung sino nga bang nasa likod at nagbabayad sa mga vloggers na ito, itong mga trolls na to, sa kanilang mga paninirang puri, no? Oo. Sino ba ang makikinabang? Sino ba magbebenepisyo? So, isa yan sa nakikita naming anggulo na kung saan naisip namin na ito ay maaaring doon sa mga taong iniimbestigahan namin. Sino ba ito? Itong mga illegal pogo operators at saka mga drug syndicate, no? Opo. So kaya nga tinawag namin silang narco-vloggers. Narco-vlogger nga. Mga illegal pogo vloggers. Opo. Pero kung tandaan din natin na even prior to this, ang vlogging ay hindi lang ho nagagamit ng, well, talaga naman totoo nga yan ngayon, hindi na malayong mangyaring connected yan sa mga pogo. But kung even politicians are actually using these some personalities na, well, yung iba ay talagang dyan sumikat sa online para humanira ng kapwa politiko. Paano natin i-account yung mga ganun dito sa magiging... Well, kapag ito'y lumabag sa provision ng Cybercrime Prevention Act, dapat kasuhan yan. Whether sino man yan, whether politiko yan, o gumagamit nitong platform para makapanirang puri, makasira ng honor at integridad, dapat kasuhan yan, kahit sino pa yan. No? Okay, alright. So dapat walang pipiliin. Dahil yan ang batas, pantay-pantay po tayo sa mata ng batas. I agree. So kung anong inaasahan po ninyo rito, alam natin pare-pareho na medyo mahirap po yung accountability din ng mga ito. Kasi, well, for one, no, ito hong internet ay worldwide ho talaga ang coverage nito. Anong inaasahan natin dito? I mean, how do we account for them really? Anong next step after nitong sa NBI na ito? Well, kailangan pag-aralan mabuti, no? Ano bang pwedeng gawing regulasyon Yan. nang sa gano'n na hindi maabuso itong pagbablog na ito. Alam mo, wala tayong pinipigilan freedom of speech o freedom of expressing their opinion, and wala tayong sinasabing pinipigil natin yan. Pero kung ito nga ay lumalabag na sa batas, ayon sa nasasabi dito sa provision ng Cybercrime Prevention Act, dapat merong makasuhan nang sa gano'n ay matuto. Opo. And then yung responsibility din dito ng mga companies, ng kanilang ng mga platform. Yes, lahat yan. Lahat yan. Kasama po yan. At wala pong sinisino ang batas
dahil doon nakalagay, basta masusi ang iyong pag-aaral doon sa pagpapile ng kaso at makikita naman ng ating mga abogado kung sino talagang accountable, isama na rin yan sa pagpapile ng kaso kung meron mang ipapile na kaso. Alright. So lumalabas pala kung dito ko sa particular na issue lang na ito, after you receive the information from the National Bureau of Investigation, so dalawa ho yung magiging tunguhin. One ay masampahan ho agad ng kaso itong mga ito, at number two ay makakraft kayo ng pulisya ng mga batas para dito. That is correct, no? Ang Okay. pinag-aaralan po natin ngayon yan kung ano po yung magandang gawing batas, no? Nang sa ganun ay hindi na po maulit yung maganda. Kasi alam mo, simula nagkaroon ng social media sa atin dito, marami naging political analyst, marami naging journalist. These are all pseudo-analyst and pseudo-journalist eh. Apo. Alam mo, okay lang to express their own opinion on certain issues, pero kung nambabastos ka na, no? Tinatamaan pati yung pamilya mo, hindi naman siguro tama yun. Apo. Sinabi naman ng Supreme Court sinabi ng desisyon sa Korte Suprema na pwede kang bumatikos kapag ang iyong pinapagbabatikos ay ayon lamang sa kanyang trabaho bilang isang lingkod bayan, no? Right. But if you issue statements with malice, ibang usapan na yan. Right. Opo. One of the disadvantages nitong ating modern technology ito. Okay, Kong, samantalahin ko lang pagkakataon, pasensya ka na dahil doon sa balita, kayo daw ay maglalabas ng initial report, no? Meron ulit kayong hearing ang Quadcom sa Thursday, tama po ba? Yes, meron kaming ilalabas na nakalabing-dalawang hearing kasi kami sa Quadcom. Opo. Ang mga tinalakay namin dito ay yung EJK, drugs at saka itong Pogo. extrajudicial killings at saka yung Pogo. No? Opo. And we want to make a report to the people kung ano ba yung dapat malaman ng taong bayan. Kasi marami bumabatikos at sinasabi, puro lang Salita. yung hearing. Hearing. Wala namang yung output. Tingnan natin ngayon, di ba? Kaya gusto namin i-report sa taong bayan. Mga kailan po ito, Kong? Well, we're hoping na sana bago matapos bago kami mag-break sa December 18. Sa 18. lalabas namin ito. Bagong 18. How will this affect, Kong, yung impeachment na mga nakahain ho ngayon laban sa Vice President? Well, so wala namang hindi naman siya maapektuhan dahil hindi naman pasok sa mga issues na i-file against VP Sara itong inimbestigahan natin sa Quadcom. Okay. Ang Committee on Good Government ay maglalabas din ng report nila. I think that is also before the 18th. Okay. Tama ho, no? May hearing uli kayo sa Huwebes. Yes, that's correct. And then anong ina-expect po natin by Thursday, Kong? Well, sana marami pang mga information makalap natin at marami pang mga panukalang batas sa maging produkto nito. Alright, sige. At kami makikibalita na lang ulit susunod. Kong, salamat sa oras mo at information po. Happy Sunday. Maraming salamat din, Vicky. Thank More you po. power. More power. Representative Robert Ace Barbers, chairperson po ng House Quad Committee at chairperson din ng House Committee on Dangerous Drugs. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.